My 4 biggest mistakes as an online freelancer. So, if you want to start your online freelancing career, meron akong free training for you. Just message me on my Facebook page, Dearly Plinky, or lalagay ko dito sa description box yung aking link. Number 1, I want money ASAP. Gusto ko talaga na kumita agad ng pera. Gusto ko kagad makahanap ng client in just 1 month or 2 months as Facebook media buyer. Kasi hindi naman biro yung ginastos ko, yung ininvest ko sa mga kailangan ko. Bumili ako ng laptop, ng packet wifi, at lalong-lalo na bumili ako or nag-avail ako ng isang paid online course about Facebook advertising. So, yung expectation ko na makakakuha kagad ako ng client at yung, kumbaga, yung kumpiyansa ko sa sarili ko, andoon. And dahil dun sa gusto ko ng pera agad, nagsunod-sunod, kumbaga, domino effect yung mga mistakes ko. Number 2, nag-accept ako ng job offer na $1 per hour. Pero, hindi naman ito about Facebook advertising. So, ito ay simpleng data entry job lamang. And, napakasimple lang naman talaga ng task. Yun nga lang, $1 per hour yung aking offer, which is tinanggap ko. I think mga nakailang hours din ako doon. And then, eventually, na-realize ko na hindi ito yung gusto ko. Yung gusto ko, yung mas mataas pa dito. At hindi rin naman ito yung ine-expect ko na kikitain ko as freelancer. Number 3, dahil ngayon nga, atat nga ako na kumita ng pera, hindi ako nag-build ng portfolio ko na maganda. Kumbaga, nag-build ako ng portfolio ko na kung ano lang yung kaya ko, sobrang basic lamang. And nakalimutan ko na kailangan nga pala meron kang portfolio and yung ilalagay mo dun sa portfolio mo, yung mga case study mo, yung mga nairan mo na ads since Facebook advertising, yung skill na in-offer ko. Ako ay nag-a-apply as Facebook ad specialist. So, ngayon kasi mas kilala na tayo sa tawag na Facebook media buyer. Nung nag-enroll ako sa course, September 2016 yun. And then, I realized na siguro kaya hindi ako nakakuha ng clients kasi hindi ako nag-run ng actual na ad. So, mga February or January 2017, so after ilang months pa, and after pa na hindi na talaga ako pinapansin ng mga ina-applyan ko sa onlinejobs.ph or even sa mga Facebook group, nagtitingin din ako, walang pumapansin sa akin. Not until na, yun nga, naggawa ako ng sarili kong case study, gumawa ako ng pang-portfolio ko, nag-run ako ng ad. Ang isa sa unfair advantage ko kasi nung time na yon is naisipan ko na why not try ko kaya mag-run ng ad para sa job hiring. Then, dahil nga HR ako, 'di ba, sa corporate. Sa totoo lang, nung nag-run ako ng ad na yon, tumaas talaga yung confidence level ko na makakakuha ko ng client, na kaya ko nang gawin itong Facebook advertising. Then, number 4, and yung last, ay not optimizing my social media accounts, especially yung aking LinkedIn account. Actually, nung time na nag-aaral ako ng freelancing, nag-share ako ng mga thoughts ko, ganyan. Pero in Tagalog, syempre, hindi naman yun mapapansin ng client or hindi naman maiintindihan ng mga prospect clients ko yun since ang gusto ko talaga is mga international clients. And hindi naman yun about Facebook advertising. So, yun, hindi ako nakapag-optimize masyado ng aking profile, ng mga social media accounts ko na related sa ginagawa ko or dun sa skill ko na Facebook advertising. Alam mo yun? So, dahil dun sa number 1 na mistake ko na gusto ko kagad kumita ng pera, gusto ko kagad magkaroon ng client, nakalimutan ko na yung ibang bagay or ang dami ko ng mga pagkakamali na nagawa. Kumbaga, domino effect na siya. So, ikaw, kung mag-i-start ka ng freelancing career mo, yan yung mga mistakes na iwasan mo na. Kasi shinare ko na nga sa'yo na mali yun. The moment na yung reason mo lang kung bakit mo ginagawa yung isang bagay ay pera,
kumbaga, hindi na natin nagagawa ng tama, hindi na tayo nagtatrust doon sa process na kailangan i-build mo muna yung sarili mo. Kailangan naiintindihan mo muna. Hindi kasi porket natapos mo yung isang course or yung isang paid online course, regardless kung mura yan or mahal yan, akala kasi natin makakakuha tayo ng client agad or kikita agad tayo ng pera right after natin matapos yung course. Kailangan kasi magkaroon tayo ng application and implementation. Kailangan kung ano yung inaral natin dun sa course, ano yung mga natutunan natin doon sa course, or kung ano man yung video na pinanood mo. Pag sinabing optimize your profile, kailangan i-optimize mo yung profile. Kasi dahil nga sa kagustuhan natin na magkaroon kagad ng client, na i-skip natin yung mga importanteng details, yung mga importanteng steps na dapat nating gawin para magkaroon tayo ng client. And essential talaga, lalo na sa panahon ngayon na medyo madami na yung mga freelancers, kailangan mag-stand out tayo. Kung ang client natin, syempre tayo ay online freelancer, so yung mga clients natin sa online, di ba? So, kailangan yung online, yung social media presence natin, nandoon. Kasi, paano tayo makikita ng client? Kasi, sa totoo lang, kahit na gaano ka kagaling na freelancer, kahit na gaano ka kagaling doon sa skill na yon, kung hindi mo i-market yung sarili mo, paano ka nila makikita? Same goes sa mga nag-aaral ng Facebook ads or ng marketing, 'di ba? Kahit na gaano kasarap yung coffee diyan sa coffee shop mo, or gaano kasarap yung mga food diyan sa restaurant mo, kung hindi mo i-market yung products mo or yung mga ino-offer mo, hindi ka makikita ng iyong market. As a freelancer, hindi ka lang dapat magaling doon sa specific skill na yon, kundi kailangan magaling ka din na i-market yung sarili mo. And sa mga sinasabi na nakakatanggap sila ng mga clients through referral, meron naman na ganun, yes. Na kahit hindi mo i-optimize yung social media mo, yung mga accounts mo, kahit na hindi mo i-market yung sarili mo, may magre-refer sa'yo. Pero, yun kasi, kung magaling ka makipag-network, as well as, paano mo makukuha yung first client mo? Pwede kasi makuha mo yung first client mo sa pamamagitan na dahil nga sa social media presence mo, and then, yung mga susunod na mga clients mo ay through referral na lamang. Disclaimer lang, hindi naman pag sinabing optimize yung profile mo, ay kailangan everyday ka na nagpo-post, ganyan. Sa ngayon, kailangan natin na maging matalino. Kasi 'di ba, sa totoo lang, kino-consume tayo ng social media, 'di ba? Pagkagising natin, open natin yung phone natin, TikTok agad. Then hindi natin mamamalayan yung oras. Same with sa ibang social media, Facebook, 'di ba, Instagram, etc. Why not gamitin natin yung social media na makatulong sa atin para makapag-generate tayo ng income. Kaya, yung mga social media accounts ko, itinuturing ko sila na portfolio ko or tinuturing ko sila na money-making machine. Kasi, dito ko nilalagay yung mga post ko na maaaring maging interested yung aking mga friends or yung mga followers ko or yung audience ko. So, if you want to start your online freelancing career, meron akong free training for you. Just message me on my Facebook page, Dearly Plinky, or lalagay ko dito sa description box yung aking link. Thank you for watching. Don't forget to like this video. And of course, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel for more videos about online freelancing and life beyond online freelancing.